Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mas maganda kung sa Tantoco Corporation ka na mag-uopisina, Rafael. Mas malaki at mas komportable ka roon. Hikayat naman ni Mr. Tantoco sa kanya. Sa ikalawang meeting nila para sa pagsasama ng dalawang distillerhiya. Mas pabor sa kanya yun kung tutuusin. Dahil mas malapit yun sa townhouse nila ni Cassandra. Hindi ko pa maiiwan ang mga tao ko dito. Pagdadahilan naman ni Rafael. Pero magbabago rin naman ang empleyado mo. Maaasahan mo naman ang mga tao ko doon. Kapag ikaw na ang bagong CEO, kailangan mo na talagang lumipat ng opisina. Matagal pa naman yun, Yugo. Nakasanayan niyang tawagin ito sa unang pangalan para mawala ang formalidad nila. Sa ngayon ay marami pa akong gustong pag-aralan bago ko tuluyang tanggapin ang posisyon na gusto mong ibigay. Pero mas matututo ka kung doon ka napapasok araw-araw at makakasalamuha mo na ang mga taong makakatulong mo sa pagpapalago sa kumpanya. Malaki ang planta ng mga Tantoco Corporation. Sa Quezon City, ilang beses na niya iyong nalibot na wala pa sa kalahati ng planta ng E-Wines. Yugo offered him a good deal. Pero dahil napapansin niyang hindi masaya si Cassandra, sa desisyon niya ay hindi nabuo ang loob niya na lumipat ng opisina. Gusto niyang mapalagay muna ang asawa at maintindihan ito kung bakit kailangan niyang gawin ang ganoong desisyon. Don't worry, we'll get there. Siguro gusto ko na lang namnamin ang panahong kaya ko pang makipaglaro sa mga anak ko sa umaga. Isang buwan din siyang nanuyo kay Cassandra at sa mga anak. Sinikap niyang makasama ang mga ito sa agahan at makauwi sa gabi para gising pa ang kambal. Pero kapag sa Tantoco Corporation na siya magtatrabaho, ay baka maisakripisyo na naman niya ang oras para kay Cassandra at sa kambal. Isang mahinang tawa naman ang pinakawala ni Mr. Tantoco. Sa kamalungkot na inalala ang kahapon nito. Tama ka. Kapag malaki ang responsibilidad natin sa kumpanya, ay naisasakripisyo naman ang oras para sa pamilya. No wonder I only got one child. I had lost track of time when I realized it was too late. Hindi niyo na ba sinikap na magkaanak pa ulit? Marahan na tanong naman ni Rafael. Maaga akong nahiwalay sa asawa ko, Rafael. I lost the love of my life while I was chasing my dreams company. I'm sorry. Well, marami namang babaeng dumating at umalis ulit. Kahit paano ay napaghilom na mga ito ang sugat sa puso ko sa pagkawala ng babaeng iniharap ko sa altar na dapat ay kasama ko hanggang ngayon. But that's life. Kay Divina ko na lang ibinuhos ang pagmamahal ko para sa una kong pag-ibig. May iba ng asawa ang mami niya. Kaya okay na rin ako sa ganito. Nakatitig lang siya sa matanda pero ang nasa isip niya ay si Cassandra. Kung sa kanya mangyayari yon, ay baka hindi niya kayanin. At kahit ilang babaeng dumating at umalis, walang makakahigit sa asawa niya. Next week na ang anniversary ng Tantoco Corporation, Rafael. I am excited to announce that Tantoco Corporation will be handed by E-Wines na ikaw na ang magiging CEO kapag nagretiro ako at pagtungtong ko sa edad na 60. Naghahalo ang pananabik at agam-agam sa dibdib niya.
Kung sana'y buo ang loob ni Cassandra sa pagsuporta sa bagong karera na papasukin niya, ay buo rin ang excitement na nararamdaman niya sa ngayon. Thank you for your trust, Hugo. Sana nga ay maitaguyod ko ng maayos ang kumpanya. Alang-alang na rin sa mga empleyadong umaasa sa akin. I know you can. Kahit si Sian, ay malaki ang tiwala sa iyo. 1 taon pa naman tayo magkakasama sa trabaho, Rafael. Huwag mo masyadong isipin ang failures. Kung sakali man, it is the part of life. Ilang beses din akong nadapa at bumangon. Look at me now. Hey Dad! Hi Rafael! Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya kay Divina. Ito ang sumundo sa ama sa opisina niya ngayon. Sa ngayon ay assistant ito ni Hugo, na dapat ay magiging CEO ng Tantoco Corporation. Kung hindi lang tinanggihan ni Divina, hindi niya gusto ng malaking responsibilidad. I should go. Nandito na pala ang sundo ko. You can stay a little longer, Dad. Hindi naman ako nagmamadali. Umupo naman si Divina sa sofa nang nakaharap sa kanya. Saka pinag-cross ang mga hita nito. At dahil miniskirt lang ang suot nito, hindi maiiwasan na masilip ang underwear nito kung tititigan niya. Inalayo niya ang tingin dahil siya na lang ang naiilang. Kailangan ko na ring umalis. My wife is waiting for me for early dinner. Kasama mo na naman ang asawa mo sa bahay. Bakit kailangan mong umuwi ng maaga? Work is important, Rafael. Kung alam mo lang kung anong oras nakakauwi si Dad sa bahay, minsan halos umaga na. Baka magalit si Mrs. kapag hindi ako umuwi ng maaga. I promised to her a dinner date. Ayoko sa labas ng bahay matulog. Idinaan niya sa biro ang sinabi na tinawanan naman ni Mr. Tantoco. Ano nga ba ang kasabihan? A happy wife is a happy life. Kung gayon ay umuwi ka na rin, Rafael. Tumayo naman si Mr. Tantoco at lumakad patungo sa pintuan. Walang nagawa si Divina kung hindi ang sumunod sa ama. Sa elevator habang sa parking lot ay halos nakadikit na si Divina sa kanya. At dahil gabi na, madilim na rin halos sa parking lot sa loob ng building. Magkatabi ang sasakyan niya at ng kay Divina. Nagulat siya nang pasimpleng lumapat ang kamay ng dalaga sa dibdib niya. Pababa ng magpaalam. See you tomorrow. Isang malagkit na tingin ang pinakawalan nito bago binuksan ang kotse para pasakayin ang ama nito. Siya naman ay tuloy-tuloy lang na sumakay sa driver's seat ng kanyang kotse. Napapailing na lamang siya sa lantaran nitong pang-aakit. Kung malalaman ni Cassandra ang tungkol sa babaeng ito, ay tiyak na ikasiselos iyon ng asawa. Bago umuwi ay dumaan siya ng bulaklak sa isang flower shop. May dinner date sila ni Cassandra ngayon. Dahil sa kanila nakatira ang biyenan niya, may maiiwan na nga sa mga bata bukod sa yaya at mga katulong. Flowers for my lovely wife? Nakangiti niyang salubong kay Cassandra dala ang bouquet ng rosas na paborito nito. Isang mapusok na halik rin ang ibinigay niya rito. Anong meron? Bakit dumoble yata ang tamis mo sa katawan ngayon? Kasi maghapon kang nandito lang sa bahay. Napako na ang mga kamay mo sa pag-aalaga sa mga anak natin. Ngayon nandito na si Mama. Pwede na tayo mag-dinner date nang hindi nag-aalala sa oras. Bibili na rin tayo ng damit mo para sa anniversary ng Tantoco Corporation. Isasama mo ako? Of course! Sasama ka sa akin sa lahat ng event na dadaluhan ko. I want everyone to acknowledge you as the reason behind of my success. Na kayo ang inspirasyon ko at ang kambal. Kumislap naman ang mga mata ni Cassandra sa tuwa at hindi na napalis ang matamis nitong ngiti. It was a reward to see his wife. How happy she is. Gusto niya laging nakikitang masaya ang asawa niya. E di bumuli tayo ng damit ngayon? Hindi ko gustong mapulaan ang mga kasama mo sa board.
You will be the gorgeous woman in the event, love. Walang makakapantay sa ganda mo. Kailangan ko ngang ipako ang tingin ko sa'yo. Dahil tiyak na maraming kalalakihan ang magtatangkapang makipagkilala. Nambola ka na naman, Mr. Sullivan. Magpapaalam lang ako kay mama at ibibilin ko ang mga anak natin. Kumalas ito sa pagyakap sa kanya. Saka bumaba sa komedor, kung saan naroroon ang ina nito. Sumunod din siya para magbilin sa biyanan at sa mga katulong bago bumalik sa mga anak na naroroon din. Isang gray cocktail dress ang pinili naman ni Cassandra na bumagay sa broad shoulder nito. Hapit iyon sa katawan, kaya't lumutang din ang hugas ng baywang at malusog na dibdib. Parang gusto kong ikulong ka na lang sa kwarto kung ganyan ang susuotin mo sa anniversary. Nakakunot ang noo niya na ikinaaliw naman ni Cassandra. Siguradong hindi lang naman ako ang maganda sa event na yon. Tinawag ni Cassandra ang sales lady para bilhin ang evening dress. Bumili na rin din ito doon ng sapatos at mga accessories. Nakapag-dinner na sila kaya niyaya na niya ang asawa na manood ng sine. Maaga pa naman. Ngayon lang ulit tayo nakalabas ng ganito. Sulitin na natin. Bakit parang bumabalik tayo sa pagkabata? Natatawang wika naman ni Cassandra. Hindi kita nadala man lang sa sinihan noong bago pa lang tayo. Ni walang ligawang nangyari dahil pinangunahan na tayo ni Papa na ikasal. Paanong hindi ka pangungunahan ng Papa ang sungit-sungit mo? Isang halakak naman ang pinakawala niya sa sinabi ng asawa. Ang ganda mo kasi Tiyak na hindi mo ako papansinin. Dahil probinsyano pa ako nun. Kaya ayun, ako na lang ang nagpapapansin sa'yo. Hating gabi na sila nakauwi dahil pagkatapos manood ng sine, nag-shopping na rin sila ng gamit ng mga anak. Kung tutuusin, ay masaya na sila sa ganung estado ni Cassandra. Kung mas malaking kumpanya na ang hahawakan niya, ay baka mabawasan ang oras niya katulad ng ganito. Nang dumating ang anniversary ng Tantoco Corporation, ay ikinagulat niya nang ipakilala na siya na matanda bilang bagong CEO na hindi niya inaasahan. Inanunsyo na nito ang maagang pagretiro nito. Congratulations, Mr. Sullivan. Itinaas ng mga taong naroroon ang kupitan ng alak nang bumati sa kanya. Lahat ay nagpalakpakan. Napayakap ang isang kamay niya sa baywang ng asawa habang tinatanggap ang pagbati ng karamihan. Naroon sa okasyong iyon ang ilang miyembro ng Alonte Clan na ipinakilala rin sa kanila ang mga asa-asawa ng kasama ng mga ito. Naroon din si Sian at ang asawa nito. Ganon din si Bernard. This is unexpected. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Natatakot siyang salubungin ang mga mata ni Cassandra dahil baka hindi ito masaya sa desisyon ni Mr. Tantoco. Masanay ka na kay Uncle Hugo, Rafael. Nakatawang wika naman ni Sian. Pabugso-bugso talaga yan kung magdesisyon, but I'm happy for you. Nagkakasayahan ang lahat. Bakit hindi mo isaya ang asawa mo? Wika naman ang asawa nito. Hinapit naman niya ang baywang ni Cassandra, saka iginaya ito sa dance floor. Please, say you're happy for me, love. Masaya ako para sa'yo, Rafael. Totoo. Ikinawit naman ni Cassandra ang kamay sa leeg niya. Alam kong kaya-kaya mong magpatakbo ng malaking kumpanya. Pangako, love. Hindi ko isasakripisyo ang oras ko na para sa inyo. Subukan mo lang pumasok ng Sabado at Linggo. Hindi ka na talaga makakapasok ng bahay, Rafael. Banta ng asawa bagamat nagbibiro lang. Isang mahinang tawa naman ang pinakawalan niya. May I dance with the new CEO of Tantoco Corporation? Napalingon sila ni Cassandra sa malambing na tinig na nagsalita. Nakatayo si Divina na naghihintay na isayaw niya. Tulad ni Cassandra ay hapit din ang suot nitong evening dress. Pero mas luwa ang dibdib at nakalantad ang maputi nitong hita. Divina, meet my wife, Cassandra. Love, this is Divina.
Anak siya ni Mr. Tantoco. It is my pleasure to meet you, Cassandra. Inilahad naman ni Divina ang kamay nito kay Cassandra. Would you mind if I dance with Rafael? At tubil si Cassandra na sumagot, kaya siya na ang nagdesisyon. Where's your father, by the way? May kailangan nga pala akong i-discuss sa kanya na importante. Pagdadahila naman ni Rafael. Isayo mo na muna sandali, Rafael. Walang problema sa akin. Puputula ko sandali sa powder room. Bulong naman ni Cassandra. At umalis at iniwan sila sa gitna ng bulwagan ni Divina. Hindi ko alam na bawal ka palang isayaw ng walang approval ng asawa mo. Sa halip na ipatong ni Divina ang kamay sa braso niya, habang nagsasayaw, ay ikinawit din ang kamay sa leeg niya. Naamoy niya ang alak sa hininga nito dahil sadyang idinikit ang mukha sa kanya. I am a married man, Divina. Lahat ng desisyon ay kailangang may approval naming dalawa. This is the party, Rafael. Natural lang na may isasayaw kang iba. At siya man ay ganoon din. Maganda ang asawa mo. Hindi mo ba napapansin ang mga lalaking gustong makipagkilala kanina pa? Hindi kami nagpunta sa party na to para doon. Ikaw rin. Dapat sa isang binata ka nakikipagsayaw. Mas gusto ko ang magnakaw ng oras mo. Kahit sandali lang. Kaysa aksayahin ko ang oras ko sa mga kabinataan dito. I know you. Know that I like you. Pilit siya nitong pinayuko nang ibulong ang huling sinabi nito. Nakaramdam naman siya ng pagkabalisa dito. Kahit ang ibabang katawan nito ay idinikit pa sa katawan niya. Nagkalat talaga sa syudad ang mga babaeng wala ng pagpapahalaga sa sarili. Isang tipid ng ngiti ang pinakawalan niya nang ipinamulsa ang mga kamay. Tanda na tinapos niya ang pakikipagsayaw dito. Hindi ako pumapatol sa panandaliang saya. Tapos ay kapalit ang pagkasira ng pamilya ko, Divina. If you want to flirt with a married man, there's a lot of men out there. I love my wife, and I have so much respect for her. Please, excuse me. Hinanap niya sa karamihan ng tao ang asawa. Nakita niya itong nasa kumpulan ng kalalakihan. Mga nagtatrabaho rin sa Tantoco Corporation. Ang ilan sa mga iyon, daglis siyang lumapit nang may mag-alok ng alak kay Cassandra. Here's my calling card. If you need anything, I'm just a text away. Narinig pa niyang wika ng isa sa mga supervisor ng planta ng Tantoco Corporation. Alam niyang pamangkin ito na matanda, na isa sa naiinggit sa posisyong ibinigay sa kanya. I'd been looking for you. Bulong naman niya kay Cassandra na agad hinapit ang katawan para ipaalala sa mga kalalakihang kaharap na asawa na niya ito. Hi, Rafael. Napakaganda naman ng asawa mo. Pero bakit binuburo mo to sa bahay? Dapat sa kanya nagtatrabaho din. Hindi na uso ang martyr na asawa na nasa bahay lang. Ngumiti naman siya kay Mike. Bagamat hindi alam ang isasagot. Iyon din ang madalas sabihin ni Cassandra sa kanya. Ang tutulong ito sa pagpapatakbo ng E-Wines at gustong maningkit ng mga mata niya kung bakit alam nito ang issue nilang dalawa ni Cassandra. Thanks for your concern, Mike. But it is not your business anymore. Kung ako sa'yo, ay bibigyan ko siya ng magandang posisyon sa kumpanya. She can be a good marketing manager or the vice president next to my cousin Divina. Hindi siya sumagot dahil nagtitimpi siya sa nakikitang malagkit na tingin ni Mike sa dibdib ni Cassandra. Tapos na ba kayo magsayaw ng pinsan ko? Tatanungin ko pa naman kung pwede kong isayaw ang asawa mo. Nagpaalam lang si Cassandra na pupunta sa powder room. Kaya napilitan na rin akong isayaw si Divina. Kakausapin lang namin sandali ang uncle mo. Tapos uuwi na rin kami. Kung ako ang asawa ni Cassandra, hindi ko siya ilalayo sa paningin ko. Malagkit ang tingin ni Mike sa asawa niya nang dalhin ang kupita sa bibig. He sensed danger.
kung bakit ay hindi niya alam. Hawak niya na mahigpit ang kamay ni Cassandra. "Let's go." Hinila niya ito papalayo. Kinuha niya ang calling card sa kamay nito, saka inilaglag sa dinaraanan. "Bakit mo itinapon?" "Hindi mo naman yun kailangan, kaya hindi mo kailangang itago." "Saan ba tayo pupunta?" "Uuwi na tayo." "Kalagitnaan ng party? Hahanapin ka ng mga tao, Rafael." Tumigil siya sa paglalakad na madaanan niya si Sian at ang asawa nito. "Anong problema?" Nag-aalalang tanong naman ni Sian. "Nothing. But do you know why Mr. Tantoco did not make this nephew the CEO of the Tantoco Corporation?" Hindi niya naiwasang itanong. Kung sa interest lang ay malaki ang interest ni Mike sa posisyong ibinigay sa iyo, Rafael. Pero may balibalitas na nilulustay lang nito ang pera ng mga Tantoco sa babae. At lalo na sa sugal. Hindi gugustuhin ni Uncle Hugo na bumagsak lang ang kumpanyang pinaghirapan niya. "That's what I thought." Usal naman ni Rafael. "Is he bothering you?" "Sort of. He's actually flirting with my wife." Kasama na sa buhay nating nasa mataas ang posisyon ang ganyang problema, Rafael. Relax and just shrug your shoulder. Kapag nagpa-apekto kay, lalo lang silang magpupursige na inisin ka. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rafael. Mula sa kinatatayuan niya, ay kitang-kita niya kung papaano titigan ni Mike si Cassandra, na walang idea sa pangamba sa dibdib niya ngayon. Masaya na sana ang gabi, kung hindi sa magpinsan na Mike at Divina.